Librong Itim, Volume 6. An anthology of short Philippine horror stories. Narrated by Carl James Panulaya. Tiyanak, Part 1 of 2 by Jovelyn Rivera. Ayoko nga nito. Hindi mo ba yun naiintindihan? Galit na duro ko sa impis ko pang tiyan. Baka may mangyari pa sa'yo kung ipapalaglag mo yan, Joyce. Pananagutan naman kita. Hinawakan ni Kit ng pilit ang kamay ko. Tigilan mo ako. Tinabig ko ang kamay ng boyfriend ko. Kundi ka naman kasi gagot kalahati at binuntis mo ko. Tignan mo nga. Grade 11 pa lang tayo at ayoko pang maging nanay. Bahala ka kung ayaw mo kong tulungan. Tinulak ko siya sa balikat at inis na iniwan sa apartment niya. Kahit naka-uniform ako, bumili ako ng sigarilyo at doon na rin nagsindi. Katulad ng ilang tindahan, pinagbentahan ako kahit halata namang minor ako. Nagsigarilyo ako sa loob ng tricycle na pinara ko. Manong sa lunsad lang. Hindi pa rin humuhupa ang iritasyon ko. Bakas pa yun sa boses ko. Tinawagan ko si Eunice, kaibigan ko. Girl, nakahanap ka na ba? Tanong ko sa kabilang linya habang panay ang hit-hitbog ako sa sigarilyo sa sobrang takot na nararamdaman ko na hindi maalis ang batang ito sa tiyan ko. Pananagutan nga raw ako. Di ko lang masabi na hindi naman ako seryoso sa kanya. Kaya tingin niya matutuwa ako sa sinasabi niya. Ano na lang ang sasabihin ni Mommy ng mga kamag-anak at kapitbahay namin? Malapit ko na nga siyang mamura sa sobrang gigil ko kanina. Paano naman ako makakabili ng mga gamot na yan? Kailangan ata ng reseta dyan. Salamat girl, balitaan mo ako kapag positive na, okay? Kahit paano, nakalma na ako nang ibaba ko ang cellphone. Bumaba na ako nang matanaw ko ang bahay namin pagkaabot ko ng bayad. Ito na pala si Joyce. Tuwang wika ni Mommy na napakaraming kolorete at alahas sa katawan. Hi Joyce, sabi ng isang gwapong lalaking nasa higit 20 na edad na siguro. Joyce, si Delphine, natanggap siyang teacher sa eskwelahan mo at siyang uupa dyan sa dating bahay ng uncle mo. Pakilala ni Mommy na ang tinutukoy ay ang kalapit bahay namin. Nasa Australia na kasi si Tito. Nagkangitian naman kami ni Delphine at naisip ko kaagad na mukhang magiging magandang kapitbahay ito. Anak ko, si Joyce, matalinong bata, masunurin, hindi pala boyfriend. Ani Mommy na proud na proud. Tumatango naman si Delphine na hindi nawawala ang ngiti. Lumipas ang mga araw. Si Kit, hindi ko na pinapansin at para nang ang asong habol ng habol sa akin. Pilit niyang sinasabi na pananagutan niya ako na para bang makakatulong yun para gustuhin kong dalhin ang anak niya. Iniinom ko yung gamot na pampalaglag pero hindi ko malaman kung umeepekto. Nakakaramdam din ako ng discomfort lalo at mukhang may side effect siya. Pero hindi ko muna ganong inisip dahil madalas wala si Mommy at nag-iisa ako sa bahay kaya naman labas-masok ako sa apartment ni Delphine. Actually, teacher ko siya sa isang minor subject at maraming nagkakagusto sa kanya at isa na ako doon. Fubu ang status namin ni Delphine. Grabe, ibang-iba sa mga experience ko. Ibang ligaya ang nadadala niya sa katawan ko kaya naman napadalas ang makasalanang gawain namin. Habang si Mommy, walang kaalam-alam na ganito ang unika iha niya. Nagmana sa tatay niyang babaero. Ako naman, lalakero. Peste, lumalaki na yung tiyan ko at hindi naman naghihinala si Mommy sa pananaba ko. Mabait at responsable talaga ang tingin niya sa akin. Nasabi ko yun kay Delphine at sakto may kilala siyang hilot. Pinuntahan namin yun at nangangamba ako dahil liblib na yung lugar. Paano mo nalaman to? Hindi ko mapigilang itanong dahil siguradong sigurado siya sa bawat hakbang namin. Madalas ako rito, ngisi niya.
Madami kang nabuntis? Parang gano'n na nga. Natatawang aniya. Grabe ka! Swear, wala talaga sa itsura niya. 4 sila pero walang kagaya mo sa kanila. Napilit ko lang kaso yung isa, hindi kinaya yung konsensya kaya nagpakamatay. Kaya nga natutuwa ako sa'yo. Ang strong ng personality mo para gawin ito. At malinaw sa'yo na hindi pa tamang magbuntis ka. Ngisi niya. Nakarating kami sa isang bahay malapit sa lawa. Bato-batong malalaki ang daanan kaya nag-ingat kami. Kumatok siya sa pinto at nagbukas naman kaagad yun. Halos mapaatras ako nang makita ko yung matandang isa lang ang mata at nakasuot ng itim na long sleeve kahit mainit at paldang itim na lagpas tuhod at nakabelong itim. Ikaw na naman? Tila galit na wika ng matanda kay Delphine na natawa lang. Sa ngayon, hindi to sa akin tanda. Nadisgrasya ng iba to. Ani Delphine, natatawa-tawa. Wala talaga siyang karakter ng pagiging isang guro. Pasok! Binukas na ng malaki ang pinto at pumasok naman kami. Sinilip pa niya ang paligid bago muling isinara ang pinto. Nangihina ako sa loob ng ilang araw kaya inakala ni Mommy na pangkaraniwan lang itong sakit. Nakahiga lang ako habang inaalala ko yung paraan ng paghilot ng matanda. Mula sa sikmura ko, dumaan ang kamay niya pababa at hindi ko na malaya na dumidiin na ang kamay niya ng husto. Hindi ko na matandaan ang ibang detalye dahil pakiramdam ko may kakaiba sa paligid. Parang umiikot yun at paulit-ulit na may umiiyak na sanggol sa pandinig ko na tila sinasaktan. Parang wala namang pakialam yung matanda doon sa sanggol. Kahit si Delphine, parang hindi niya naririnig. Nasasaktan din ako sa ginagawa niya at hindi ko alam kung bata lang ba ang inaalis niya o maging ako, papatayin na niya. Ang huling nasa alaala ko ay yung nagising ako matapos ang higit 12 oras. May fetus sa garapon na may sulat ng pentel na XX sa gitna na siyang kinalalagyan ng anak ko na naroon sa ibabaw ng mesang gawa sa kahoy. Nakaramdam ako ng awa pero hindi ko pinagsisisihan. Hindi talaga ako handa. Kinukuha ko yung garapon para kahit paano mailibing ko siya ng maayos. Iyang bayad sa akin, umalis na kayo! Galit na tulak ng matanda sa akin. May dala naman kaming pera, ako na maglilibing. Hay, huwag ka nang umasta na may paki ka sa bata. Pinaalis mo nga. Sige na, alis na! Mas malakas na sigaw niya na nakakatakot dahil nanlalaki ang isang mata niya. Oo, alis na kami, sabi ni Delphine. Tara na Joyce, dagdag gawain pa yung gusto mo. Inilan na niya ako palabas at inalalayan ng daraan na sa bato-bato. Anong gagawin niya sa fetus? Nag-aalalang tanong ko nang makarating na kami sa daanan ng sasakyan. Hindi talaga ako mapakali. Kahit paano naman, anak ko rin yun. Hindi ko alam sa matandang yun. Huwag mo na isipin. Ang mahalaga, wala na yung bata dyan. Nguso niya sa tiyan ko. Wala nga ba akong konsyensya? Biling baligtad ang ginawa ko sa higaan sa kaiisip sa pangyayari na yon. Nag-iisa ako. Si Mommy nasa bahay ni Lola at sinabing baka mag-aalas 11 pa siya makauwi at ikasyampa lang ng gabi dahil birthday nga ni Lola at hindi ako nakapunta dahil sa sama ng pakiramdam ko. Hanggang sa hilahin na ako ng antok. Nakatagilid na ako sa kaliwa nang magising ang diwa ko dahil sa ingay na naririnig ko. Ingay na sa dinami-rami ng maaari kong marinig, yun pang magpapaalala ng kasalanang nagawa ko. Ayokong magmulat kahit gumagapang na ang kilabot sa katawan ko.
Nagsimulang manindig ang balahibo ko dahil sa kakaibang lamig na humahaplos sa akin. Bumubuo ng nakakatakot na ideya sa isip ko ang ingay na hindi makapagpalagay sa akin. Pinilit kong ignorahin ang mahinang iyak ng sanggol, pero unti-unti yung lumalakas na nagbigay lalo ng takot sa akin. Nanlalaki ang pakiramdam sa ulo ko at maging sa batok naninindig ang balahibo ko. Mariin kong pinikit ang mga mata ko habang umuusal ng panalangin na naputol nang marinig ko ang iyak na tila mas malapit. Yun bang parang nasa likuran ko na lang siya at katabi ko? Naimulat ko ang mga mata ko. Pinakikinggang mabuti ang iyak ng sanggol sa likuran ko. Nakatagilid ako sa kaliwa. Mas nagwawala na ang iyak niya sa kanan ko. May pag-alog na rin ang kama ko na parang naglilikod na siya dahil sa hindi pagpansin sa kanya. Unti-unting bumabagsak ang luha ko sa sobrang takot. Piping humihiling ng tulong na may dumating dahil maging ang katawan ko tila hinang-hina sa takot. Huminto ang pag-alog. Maging ang pag-iyak ay nawala. Kaya unti-unti akong nakahinga ng maluwag. Dahan-dahan kong nilingon ang likuran ko at wala akong nakita maliban sa babasaging garapon na nakabukas at nakatapon ang tubig sa kama. May XX yun na inaalala ko kung saan ko nakita. Bumalik ang kilabot na nararamdaman ko nang maalala ko na yun ang garapon nang ipinalaglag ko. Tatayo sana ako nang makaramdam ako ng mabigat sa braso ko. Marahan ko yung binalikan ng tingin nang mabigla sa sanggol sa braso ko na tila tunaw ang itsura. Nakakatakot, nakakapangilabot. Halos masuka ako sa itsura niya. Ah! Mami! Mami! Sigaw ako ng sigaw habang inaalis ko siya sa braso, pero hindi ko siya kayang tuluyang maalis dahil tila siya nakadikit at nagpapatuloy ang pagkatunaw. Mainit siya na tila asido na maging ang braso ko ay tinutunaw. Mami! 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 Tulong! Tulungan ninyo ako! Alis! Alis! Hinila ko ng husto ang ulo niya. Ah! Umangat ang balat ko sa braso. Maging ang palad ko na pinang-aalis sa kanya ay tila nasunog ang pakiramdam. Mas nakaramdam ako ng takot nang magmulat siya at pula lang ang mga mata niya at tumawa siya habang ang mga ngipin niya ay napakatatalas. Tawa siya ng tawa na tila demonyo. Anong kailangan mo sa akin? Sigaw ako ng sigaw. Sama ka. Itinaas niya ang palad niyang maliit pero mahahaba ang nakabaluktot at itim na mga kuko. Ayoko! Ayoko! Ayoko sa'yo! Umalis ka na! Nagalit ang anyo niya at biglang sinakmal ako sa leeg. Ang sakit. Hindi ko siya maalis. Ilang beses niyang kinagat ang leg ko at naramdaman ko na iniinom niya ang dugo ko na tila sabik na sanggol. Sigaw ako ng sigaw. Sobrang sakit. Pinagkakalmot niya ang mukha ko. Bumabaw ng kuko niya na talagang halos warakin niya yon. Sumunod niyang dinukot ang mga mata ko nang walang ingat habang tumatawa siya na parang demonyo. Ah! Tama na! Tulong! Mami! Maawa ka sa akin! Dugo ng dugo ang mata ko. Ilang beses kong naramdaman ang pagtusok ng kuko niya hanggang mahawakan niya pareho ang buong mata ko at hilahin yun habang pilit ko siyang pinipigilan kahit tila walang pag-asa. Narinig ko pa ang malutong na pagkain niya sa bahagi kong dinukot niya. Sumunod,
May inilagay siya sa bibig ko na hula ko ay mata ko rin dahil sa hugis niyon. Pilit niyang itinulak ang baba ko para sumara. Sa sobrang takot ko, para akong kinakapos ng hangin dahil na rin sa tindi ng pag-iyak ko. Hanggang tuluyan na akong mawalan ng malay. Nang magising ako, iniisip ko na panaginip yun, pero kadiliman lang ang sumalubong sa akin. Naririnig ko ang tila demonyong tawa ng sanggol habang kumakalat ang mainit na pakiramdam at amoy na tila usok. Nakahiga pa rin ako sa kama, hindi nakakakita at napakasakit ng leeg at muka. Pakiramdam ko rin may langaw nang dumadapo sa akin. Sasama na, sasama na, sasama na. Tila tuwang-tuwang wika niya kasabay ng malakas niyang pagtawa. Tulong! Mami! Iyak na ako ng iyak at pasikip na ng pasikip ang dibdib ko. Naramdaman ko na may dumagan sa tiyan ko. Sasama ka na? Anya na tila nahiga sa tiyan ko at tumahimik na ang paligid. Naramdaman ko ang mas mainit na pakiramdam. Nakakarinig din ako ng kakaibang ingay. Tama, nasusunog ang kwarto ko. Masyado nang mabaho ang usok at pakapal na ng pakapal yon dahil nahihirapan na akong makahinga. Nararamdaman ko ng pagkain ng apoy sa buo kong katawan habang sising-sisi na nagawa ko sa sarili kong dugot laman sa isang batang wala namang naging kasalanan. I'm sorry, baby. Yun ang huling mga salitang binitiwan ko bago ko tuluyang lamunin ng apoy na tumupok sa akin at sa bahay namin.